maari tayong yumabang na nasa atin ang pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Yun. Kaya hindi ko na po hahabaan ang sasabihin ko dahil alam ko namang kilala niyo na si Yorme. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Gumagoso. Opo po kayo. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor Chi Atienza. At ang ating mga konsyal ng Tercera Distrito, Pa Pogoso, Miley Atienza, Karen Albarbar, sila po ay nandito at nakikisa. At ang ating mga barangay chairman sa 3rd District at buong Maynila na dumako pa rito, ang lalayo. May Tondo, Santa Mesa, San Andre, kumpleto na rito halos lahat. Welcome po kayo sa 3rd District of Manila. Mga kagawad, Secretary Treasurer at special mention yung mga XO. Mga balagong sa gabi. Yan talaga mga katulong natin na bigay na tulong Lalo na doon yung aksyon sa mga or what you call peligro de ora ng ating barangay. And dito po tayo ngayong umaga. Nagsasama-sama tayo upang patuloy na inahanda ang ating syudad sa mga hamon ng nagdaan. Katulad halimbawa ng matinding pagbaha. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Metro Manila. This facility will empower our people to have a proper data or what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, particular to, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Kaya minabuti namin, ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control while the national government is addressing it now, no? Ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon, hindi para ituro ang daliri kung kani-kaninong mukha, but to act on the matter to help its citizens or constituents. Here we are today. Whether nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology or whether facility, and of course our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature, humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkus pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, particular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plan, and cushioning or create action plan to cushion masamang magiging epekto
ng isang hamon sa ating pamayanan.